Okay, so what's up guys? And today's video ay pag-usapan natin yung nangyaring buntik ng pagkawala ni Potensic Atom 2. So, ang maganda nito guys ay meron siyang Find My Drone. Kasi nga connected naman siya sa GPS. Yung last na location niya ituturo naman niya. So, mabuti na lang meron yon. Hindi ko expect talaga na ganun yung mangyayari sa range test na yon. Expect na natin kasi nga pinus pa natin. Hindi ko kasi pinakita sa display na talagang nagpakita yung 2 beses na notification niya na kailangan na niyang bumalik yung drone natin. Inignore ko yung 2 beses kasi gusto kong i-push ng hanggang 5 to 6 kilometer. Marami ako napanood na video na range test ng mga drone na mga maliliit. Pero base sa observation ko at experience ko, totoo naman guys, talaga na kaya niya. Kaya ni Potensic Atom ng 10 kilometer. Pero sa tingin ko ay sa lahat kasi na napapanood ko na range test kahit sabihin natin 10 kilometer, 6 kilometer, kuminsan ay hindi na siya nakakabalik. Kahit sabihin na natin na stable yung hangin, ito ay ano lang guys pwede naman kayo mag-comment sa baba kung just in case or sakali na mali ako. Ito sa observation ko lang na kaya niya abutin yung ganung distance, 10 kilometer. Kayang kaya. Pero sa RTH, return home, medyo doon nagkakatalo kasi nga kahit sabihin natin stable yung hangin, talagang hanggang doon lang yung kaya niyang. Ang usapan kasi distance hindi naman pinag-uusapan kung makakabalik Yes, kaya niyang abutin ang ganong distance. Napansin ko sa 5 kilometer, nag-notify na kailangan niyang bumalik. Isa pa na kahit sabihin na natin na 5 km siguro, kung medyo malakas-lakas yung hangin pabalik, medyo malabo na makabalik. I-ready mo kumbaga na range lang naman ang pag-usapan I-ready mo talaga na meron ka paglalandingan doon sa area na yun. Kasi maliit lang naman guys yung kanyang battery. Kung titingnan natin siguro to ay nasa voltage ay 8.8 volt yung maximum, 7.7 yung nominal, 2230 milliamp. So sa tingin ko, kahit sabihin na natin na mas taasan pa nila yung 10 kilometer, malabong makakabalik. Kasi nga idagdag pa natin yung obstacle na yung hangin, resistance. So talagang hindi siya makakabalik. Ayan. So sa bagay, wala namang kagaya nito. Kagaya dito guys, ayan kaya nating paabot hanggang dulo dyan sa bundok na yan. Kaya lang, ang problema ay kahit sabihin natin stable yung hangin, hindi na siya makakabalik kasi nga limited lang talaga. Nakadepende lang talaga kung gaano kalakas yung battery. Kaya niyang tumakbo, kaya niyang lumipad sa ganong layo. Yun nga lang, hindi nakasala yung return. Siguro kung pwede, kung kalahati lang pwede, 5 km, 4 km, idagdag mo pa yung wind resistance, yung current ng hangin,
Yun yung magpapaano. Kaya pala ang bilis bumaba yung kanyang battery. Kasi nga malakas yung hangin sa taas. Doon sa location ko hindi. Pero pagdating doon sa kasiguran, lampas sa kasiguran, mas malakas pa pala. So yun ang dapat tingnan natin. Yung mga maliliit kasi na drone na ganito, limited yung range ng battery. Kasi nga maliit. Pwede kung malaki. Ayan, may mga drone kasi na dalawa yung battery. Pwede yung mga yun. Kaya lang hindi pa rin sila kampante ko baka na mag-range test ng ganun kalayo. So for me, hindi safe yung ganon. Kaya niyang umabot, pero hindi na makabalik. Ang pinakagustong-gusto kong mode ni Potensic Atom 2 ay yung kanyang spotlight. So kahit ibaba mo siya, ilayo mo siya, paikot mo siya, naka-focus pa rin, naka-point of view pa rin sa'yo kahit malayo. Ang galing nung kanyang AI. All the way, lahat naman ng mga quick shots niya ay maganda rin naman kasi powered na siya ng AI. Hindi ka na mahihirapan na mang-track ng tao. Kahit nga itong motor mo, pwede niyang i-track eh. Sasakyan, pwede. So napakalaking tulong ng AI at improvement ni Potensic Atom 2. So malamang siguro ang kulang na lang at hinahanap ng mga Batikano, mga droner ay siguro sana magkaroon na rin si Potensic Atom ng remote na mayroong display. Kasi yun yung isang hassle kapag nag-assemble ka. Yun yung ano, medyo matagal. Then yung obstacle avoidance sana kung maaari. Sa bagay, unti-unti yan. Ganun naman talaga si DJI nga, ganun din ang ginawa eh, unti-unti. So habang nag-establish si Potensic Atom ng pangalan, unti-unti niya binabago yung mga feature ng drone niya. Pero dito ang laking ano niya, improvement niya sa Potensic Atom 2. Ngayon oh, ganda ng remote niya ngayon oh. Boom. Diba? Tapos pag ilagay mo yung cellphone mo dyan, ang laki, ang lapad. So para kang naglalaro ng game console. Ayan oh. So nakikinig naman si Potensic Atom sa mga hinaing natin na sana kahit na yung ano muna, yung obstacle avoidance, kasi napakalaking tulong nun. Yung range distance or yung distance range ay wala nang problema doon kasi wala nang magpapalipad ng drone ng umaabot ng 5 km.